Rumaragas ang pagpala po sa ating lahat. Para sa ating pang-araw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 29, sa versikulo 10 hanggang versikulo 14. Dalhin mo sa harapan ng tabernakulo ang torete at sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ipatong sa ulo nito ang kanilang mga kamay. Sa gayong ayos, patayin mo ang torete sa harapan ni Yahweh at sa may pintuan ng tabernakulo. Sahurin mo ang dugo nito at sa pamamagitan ng iyong daliri, pahiran mo ng dugo ang mga sungay ng altar. Ang matitirang dugo ay ibuhos mo sa paanan ng altar. Pagkatapos, kunin mo ang taba ng mga lamang loob, ang taba ng atay at ang dalawang bato kasama ng taba nito, at sunugin ninyo sa altar bilang handog. Ang balat, ang karne, at ang laman loob ay susunugin sa labas ng kampo sapagkat ito'y handog para sa kasalanan. So, totoo na nung panahon ni Moses, merong tinatawag silang sacrificial offering. Kumbaga, pumapatay sila ng hayop para mapatawad yung kanilang mga kasalanan. So, nakikita natin dito yung importance, yung kahalagahan ng dugo. So, para daw yun sa mapatawad yung bayan ng Israel nung panahon nila. Pero alam nyo, sa panahon natin ngayon, nasa New Testament na tayo, di ba? At alam natin kung anong dugo yan na nagpapatawad ng kasalanan. Di ba? Yan ang walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Hesus na nabubo doon sa Kalbaryo. Kaya ikaw, alam mo nang tinubos ka na ng dugo ng Panginoong Hesus, naging Kristiyano ka na, naging mananampalataya ka na, naging believer ka na, naging disciple ka na. Ano na lang ang kailangan mong gawin? Ang kailangan mong gawin, magpatuloy ka. Diba? Kailangan mong magpatuloy sa pagiging disciple. At regardless ng iyong nakaraan, kasi nga, ikaw ay tinubos na ng dugo ng Panginoong Hesus at hinugasan ka na ng kanyang dugo. Kahit ka pa may tinatawag na generational curse or may kasalanan ang ninuno mo na namana mo at yun ay naging sumpa, ikaw ay pinapatawad na ng Panginoon. Kung ikaw man ay may mga nakaraan, marahil ikaw ay naging alipin ng kasalanan, ng bisyo, ng droga, kung ano pa man yan na umaalipin sa iyo, makapangyarihan ang dugo ng Panginoong Hesus. Ito ay nagpapatawad, ito ay nagiging dahilan para tayo ay maging bagong nilalang sa harapan ng Diyos. Diba? Kaya kung nagdududa ka pa rin kung pinapatawad ka na ng Diyos, yakapin mo ang kanyang katotohanan. At tanggapin mo ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Diba? Ganun yun eh. Sabi nga sa Old Testament, kahit pa ang kasalanan mo ay kasing itim ng uling, kaya yung paputiin na kasing puti ng niebe or kasing puti ng snow. So, ganun magpatawad ang Panginoon. Regardless kung gaano ka dilim or gaano ka pait or gaano ka kaharahas ang iyong nakaraan. Kaya kang patawarin ng Panginoon. At kaya kanyang gamitin na maging lingkod niya. Diba? So, maging ready ka. Kasi gagamitin ka ni Lord.